Good morning! Unified Radio TV, Luzon, Visayas, Mindanao at saan ka man panig ng mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po isang mapagpalang Sabado sa ating mga Unified Dealers. Shoutout natin mga dealers natin na nandyan po sa iba-ibang dako ng Pilipinas. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And sa mga nakatunin po ngayon, pakishare po yung ating link sa FB, Unified Products and Services Inc. Officials, and sa atin naman po sa Gomigo URTV Officials. So mga kaibigan, sa pong napakagandang pagkakataon ngayon, kasi matutunghayin natin isang napakagandang training. Pag ikaw ay seryoso na ginagawa yung business na to, ito yung dapat na next na atinan mo after ng ating ONE and ng ating technical web tool orientation. Yung training po natin today is Dealers Optimization Training. So, napaka-exciting kasi dito po matututunan natin yung mga tamang attitude kung paano gawin ng tama yung ating business. Lalo sa mga baguhan po, napaka-importante na makapag-attend po kayo nito. And mga kaibigan, continue to share our link para mas marami po tayong maabot. And wag po natin kalimutan, this coming Monday, that will be on November 16, 2020, meron po tayong Canada Hakot Day. So pag meron po kayo mga kaibigan nasa sa North America, pwede po natin sila invite. So it's 9 a.m. Philippine Standard Time. So mga kaibigan, wag na po natin patagalin kasi alam ko excited na po yung ating speaker ngayon. Grabe live po. Live na live fresh from Davao City. So siya po yung ating branch manager sa Davao. Siya po present sa atin ng Dealers Optimization Training. So, bigyan po na, tulungan niyo po ako, i-welcome siya at bigyan siya ng milyong-milyong virtual hug. Walang iba para kay Mr. Benjo Togano Artana. Hi, hello, ka-Unified. Good morning sa mga taga-Unified dyan. Grabe. Ito na naman, first time sa loob ng 4 na buwan ata. Ngayon hindi ako magtutok, pero gagawin ko yung best ko na may matutunan kayo. So anyway, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ayan basahin nyo na lang yung link ko. Ayan po. Ako po yung tagapamahala dito sa Davao. Na-invite po ako dito sa ganitong business noong 2014. Yan, grabe. Full time po ako, 2015 na. So, 1 year ko pong pinart-time si Unified Product and Services. Sa mga hindi gaano pa dyan nakakilala sa akin, isa rin po ako dating supervisor sa isang sikat na kumpanya. Grabe po. Nung nakita ko yung business na to, na-invite po ako ng aking classmate na nasa Dubai. So, thankful po ako doon sa nag-invite sa akin kasi kung wala siya, wala rin ako sa kinatatayuan ko. Kahit hindi ko siya nakikita hanggang sa ngayon. Kaya nakikita ko sa Facebook. So, ayan po, yung topic po natin, ayan, DOT. Bakit po kailangan natin umati ng DOT? Kasi po, dito po natin nakikita yung big picture ng business. So, napakahalaga kasi negosyo to, kailangan mong makita yung magiging resulta mo rito o yung magiging yung gusto mo. Kaya umati po tayo mga DOT kasi po yung mga dati dyan, yung mga member na dyan, makatawa sa labas, nag-online ka, so nalulumoral ka, nalulobat ka. So, dito po kayo mag-charge. Ito po yung charger nyo, yung DOT na to. Kaya napakahalaga ng DOT. Actually, nung bago ako, nung umatin ako dito, ito po talaga yung pinaka-paborito kong training, yung DOT. Kaya sa mga bago dyan, huwag niyong palalagpasin pag may mga ganitong training, DOT. Kasi dito po sa DOT na to, dito po na bago yung perspective ko sa buhay. Dito po na bago yung character ko, kung paano ako mag-isip, grabe po. Kaya baliw na baliw po sa networking kasi grabe po, pag lagi po kayong matinagad ng mga trainings, sigurado po, talagang mababago po talaga yung mga pananaw mo sa buhay. Kung dati maliit lang yung pangarap mo, pag umating ka ng mga ganitong trainings, grabe po, sobrang
lalaki pa. Kumbaga, yung mental, natin, wallet, talagang lalaki at lalaki. Kasi masarap pala na makuha yung taas na pangarap. Tama po ba? So anyway, simulan po natin. Bakit po natin gagawin kung unified? So, Sir Joss, i-share ko lang. Ayan. So, anong reason bakit gagawin natin si Unified? Kasi nung nakita ko siya, nung na-invite ako sa ganitong business, gusto ko na talagang magkaroon ng bagong opportunity. Kasi sa dati kong ginagawa, kahit anong hakaw ko puto, kahit anong ginagawa ko, hindi ko pa rin makukuha yung gusto. Kasi nakita ko na yung buhay ng 10 years above sa akin, ahead sa akin. Kaya sabi ko, maghahanap ako ng opportunity na pwedeng makaginhawa sa buhay namin. Kasi kung hindi na isa rin po akong probinsyano, Bicolano, so hirap ng buhay doon, lahat naranasan na namin. Kaya nung nakita ko si Unified, sabi ko ito na yung pwedeng magpabago ng buhay ko. Actually, 3 perspective lang titingnan mo kung bakit mo gagawin si Unified. Una, yung age mo. Lalo na kung 40 ka na, di ba? Kasi ang 40 is na yan, kung sa basketball, second half na yan ng buhay. Yung pag 40 ka na. Paano kung magkamali ka pa ng 40 to 60? So, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, yung mga edad ngayon, yung mga life, natin, yung mga, may umiiksing na ba? Kasi 30 plus, inaatake na, 40 plus, inaatake na. So, napakahalaga. Tingnan mo yung age mo ngayon. Number 1, yung age mo, tingnan mo kung bakit mo gagawin si Unified. Kung bata ka naman, medyo 20 pa lang naman, napakaganda nga na 20 plus ka pa lang, hahatawin mo na si Unified. Para at the age of 40, at the age of 30, big na yung future mo. Tama po ba? So, masarap bang makuha yung success ng mas maaga, ng mas bata. Kasi bakit? Magagawa mo pa lahat eh. Kasi kung ang mga bagay nawawala, okay lang yan. Pero may babalik yan. Pero yung oras, never na siyang mababalik. Tama po ba? Kasi pag lumipas na yan, wala na talaga. So, yan, tingnan mo, bakit mo siya gagawin yung age mo? Paano kung 50 ka na, lalo mo siyang gagawin? Di ba? Paano kung 60 ka na, lalo mo nang hatawin? Kasi ang gagawin dito sa Unified, trend yung business natin. Ito mo naman, online lang. Kusang lumalapit yung mga, mga inquiry. Di ba? Pag sa ibang networking, ewan ko na lang, may inquiry ka. Tama po ba? Kailangan mo pang malupitang mindsetting bago magkaroon ng interest sa business. Dito isang flash pa lang sa Facebook, may magtatanong na, tama po ba? Kaya tingnan mo kung bakit mo siya gagawin age mo. Pangalawa, yung financial situation mo. Di ba? Kung established na ba yung financial mo, okay na ba kahit di ka na mag-work, kaya na bang tustusan, yung pangangailangan mo, pangangailangan ng buhay, ng pamilya mo, tama ba? Kasi ang hirap ng mahirap kasi hindi lang ikaw nahihirapan. Tama po ba? Pag ikaw hirap, hindi lang ikaw nahihirapan. Sino pang nahihirapan? Yung pamilya mo. Tama ba? Kasama na rin yung komunidad mo. Kumbaga, pasanin ka pa rin ng gobyerno. Tama po ba? So, yun po yun. Yun yung mga perspective na kailangan mong tingnan. Yung age, yung financial situation mo, yung yung source of income. Sapat ba? Yung source of income mo para tustusan yung mga pangangailangan ng pamilya mo o ng sarili mo. Tama ba? Yung mga bagay na kailangan mong tignan, yung tatlo na yan. Kasi, ang hirap po, lalo sa panahon ngayon, pag wala kang stable na income or wala kang ipon, sobra. Napakahirap po sa panahon ngayon. Imagine mo, until September 21 pa, yung status ng natin, yung dineclare ni President Duterte, yung emergency, di ba? Yung calamity emergency, until September 21 pa. So imagine that, 1 year pa. So, paano ka ngayon magso-survive? Lalo na kung ikaw nawalan ng trabaho. Tama ba? Lalo na kung ikaw nawalan ng negosyo. So, kaya tingnan mo tingnan mo mabuti kung bakit mo siya gagawin
itong unified product and services. Kasi gagawin mo lang tong libangan lang, petex-petex lang, dahil napahiya ka lang sa barkada mo, sumama ka, eh hindi mo ito tatamaan. Tama ba? Kaya, mga ka-unified, tingnan mo maigi kung bakit mo siya gagawin. Laliman mo, diba? Yung why mo kung bakit mo siya gagawin. Katulad ko, grabe. Yung alam na nangyari sa Bicol, grabe. Yung tatay ko nasumbong pa sa ospital, hanggang ngayon nandun pa. So, yun yung mga bagay na kailangan ko pang lalong gawin. Diba? So, hindi kami mayaman. Lahat, angka namin mahirap. Diba? So, napakahirap. Walang tutulong. Walang tutulong sa'yo o sa akin. Kung ganito yung sitwasyon, walang ibang tutulong kundi sarili mo. Tama ba? Kasi lalo na kung ang mga pamilya mo, ang hirap din. Tama ba? Kaya, sa Unified, tingnan mo maigi kung bakit mo siya gagawin. Laliman mo yung why mo. Kumbaga, yung naglalagablab. Diba? Yung burning desire. Tama po ba? Alamin mo, bakit ko pa rin gagawin itong Unified na to? So, yun po yun. Bakit ano? Bakit MLM? Bakit? Sorry. Ayan, bakit MLM? Bakit network marketing? Ito dito yung boss. Once na nagbayad ka, may sarili kang travel and tours mo, may sarili kang remittance mo, may sarili kang services mo, tama ba? May sarili kang online store mo. Kasi pwede mong i-market yung mga products natin, di ba? Ang malapit kasi dyan, kaya baliw na baliw kasi ako sa network marketing. Yung puhunan, sobrang liit. 15,000, pwede makuha yung gusto mo sa buhay. Tama. Dito po talaga, grabe. Kaya pag ako nag-represent ng network marketing, grabe. YMLM pa lang, sigurado, putin tayo dito ng 3 hours. Hindi, joke lang. Eh, may limited yung oras natin. Ito yung paborito ko lang yung topic, yung YMLM. Kasi, sabi ng iba dyan, kano po ako yung boss? Bakit nagmamonitor si upline? Bakit pinuutusan ako ni upline? So, ganito yan, di ba? Pag may negosyo ka, may coach ka ba? May sarili ka bang mentor? May consultant ba yung company mo? So, yung upline mo, yung parang coach mo, yung guide mo, yung consultant mo, para magawa mo ng maayos yung negosyo. Tama. So, hindi mo siya boss. Tandaan niyo po, ang upline nyo, hindi mo siya boss. Siya po ay iyong guide. Siya po yung coach mo, yung motivator mo, yung consultant mo. At ang malupit kasi dyan, hindi mo siya binabayaran. Diba? Inaaway mo pa nga eh. Tama ba? Sinising mo pa nga eh. Diba? Kaya minsan yung mga downline natin sinasabi, grabe, nakita ko na upline, yung agila ko. Diba? Pero ang agila, tandaan nyo, ang agila, siya mismo yung tumatawag sa upline. Tama ba? Ang agila may pusa. Tama? Ang agila may leadership. Tama? Ang agila may commitment. Ang agila lumalaban kahit nahihirapan. Di ba? Kahit ang lakas ng hangin sa taas, talagang lilipad yan. Lalabanan niya yung mga obstacle para maabot niya yung gusto niyang maabot. Tama ba? Yun yung totoong agila. Diba? Persistent, diba? Yun yung mga, kaya pag may nakita ko kami kasi, pag nakikita namin, bagong sign up, tinginan pa lang, alam na, kasi agila, maamoy mo yung kapwa agila, tama ba? Ganito siya. Kaya dapat, marunong ka magbasa. Diba? So anyway, nawala isa tayo sa topic. So, tandaan niyo po, ikaw ang boss sa negosyo mo. Kaya ikaw ang mag-aaral. Tama? Ikaw ang magbibuild ng network mo. Ikaw ang magpapatakbo ng negosyo mo. Tama. Imagine mo sa halagang 15,000 lang. Diba? Ayan, capital. Kaya baliw sa networking. Imagine that, one time, lifetime deep investment na capital, pwede mong tamaan 2.7 million per month. Wag na nga lang eh, di ba? 10% na lang. Kasi 270,000 pa rin yun, di ba?
100,000 na lang, di ba? Kasi kung ang sahod mo ngayon, 20,000, di ba? Or 15,000, 25,000, di ba? So malaking bagay, 100,000, nakikitain mo sa Unified, di ba? Or 200,000, 400,000, 500,000, di ba? Ang laking bagay mo kasi pag sa corporate yan, eto pag sa corporate, sumahod ka ng 100,000, Diyos ko po. Baka hindi ka na umuwi ng bahay, di ba? Baka hindi mo na nakikita yung anak mo na lumalaki na, tama ba? Baka yung edad mong 25 years old or 30 years old, 40 years old, baka kasing tanda ka na ng 70 years old, di ba? O, kita mo ako, walaan mo, okay na edad ko, hindi, joke lang. Ayan, di ba? So, kung ako, di ba, andun pa rin ako sa dating ginagawa ko, sigurado, kapag nakamalan mo ako ng 45, di ba? Makakahula ng edad ko dyan. Makakahula din ng edad, hindi, joke lang. So, yun po yun, yung pagkakaiba. At ang kumikita sa labas ng 100,000 o 200,000, 300,000, eh ba, top caliber ng company yun. Baka kung saan niya nag-aral, baka sa Harvard yan, di ba? Baka kung sa local mo, baka sa Ateneo yan. Baka lahat ng macro, lahat ng doctoral, pinira niyan. Tama ba? Kaya talino-balo sa networking na pwede kang kumita ng 100,000, di ba, na hindi ka ganon na kataas yung pinag-aralan mo. Tama ba? Di ba? Ang kagandahan kasi dito, kahit ano mang katayuan mo, kahit sino ka pa, pwede ka rito. Di ba? Actually, marami naman opportunity. Kaya lang, ang tanong, pwede ka ba? Tama ba? Kasi, marami naman opportunity sa labas. Tama, maraming opportunity. Mag-franchise ka lang po ng McDonald's. Magkano ang McDonald's, di ba? O sabihin na natin 30 million yan. Meron bang 30 million? Pwede nga kumita doon ng 1 million per month. Tanong, pwede ka ba? Tama. Ito pa, mag-inasal na lang, 9 million. O, di ba? Palagyan natin 9 million yun. Pwede ka ba? Ang tanong, pwede ka ba? Kasi pwede kang kumita rin ng 100,000 per month sa mag-inasal. Kasi grabe ang mag-inasal. Unli-rice ba naman? Tama ba? Hindi mo naman yung mga kumakain. Kakalapang pa lang nung order. Lagyan lang ng mantika, di ba? Rice agad. Rice, please. So, ganun kaganda yung business nila. Kaya lang ang tanong, meron ka bang 9 million para mag-franchise niyan? O sa corporate, may mga yumayaman naman sa corporate eh. Kaya lang, ang tanong, pwede ka ba? Apply ka sa Procter & Gamble, di ba? Vice President. Apply ka sa San Miguel, di ba? President. Apply ka sa Bangko de Oro, Vice President. Ang tanong, pwede ka ba? Ang kagandahan kasi na, kaya balo sa networking, yung mga kinikita na yan, yung mga kinikita na mga nabanggit ko na yan, pwede mo tayo dito. Kahalaga, 15,000 lang. Tama? Ang gagawin mo lang, aralin mo lang naman, di ba? Ako nga, nag-aral ako ng 16 years in 1/2 ako sa college. Imagine ka, tapos ang malupit, sisweldoan ka ng minimum. Di ba? Parang, unfair talaga. Hindi siya sulit. Tama? Sa dating kong company, nagsimula po ako doon, pahinante. Pahinante, as in pahinante. Yun yung alalay ng driver. Yun yung mga nagbubuhat. Di ba? Kaya nga pag pumunta kami ng SM, nag-deliver kami, ay grabe, talagang bubuhatin ko yung karton kapag hindi pwedeng gamitin yung pushcart. Tama? Bubuhatin ko yung karton, grabe. Sa department store, karga ko yung napakahabang karton namin. Makita ko yung classmate ko. Yung classmate ko, tago ako eh. Bakit? Parang nahiya ako eh, di ba? Tama. Kaya sabi ko, hindi ko po pwedeng ganito lang ginagawa ko. Kailangan umangat ako dito. Kaya ginalingan ko po maging pahinante. Kaya na-promote po akong driver. Grabe, di ba? Kasi, tao tayo eh, di ba? Hindi natin deserve na ganong kalit ang sahod, ganong trabaho. Tama ba? So, na-promote po akong driver. Grabe, ang lupit. No? Siyempre, social na. Di ba? Hindi na nagbubuhat. Kaya lang, no offense doon sa mga driver, kaya lang,
nasa initan ka pa rin, tama ba? Ay yung truck pa namin, ay yung ano pa namin, yung sasakyan, hindi pa aircon, ang init, grabe. Nagkasakit nga ako dun ng ano eh, ng pulmonya, sobrang init. Diray mo, papasok ka ng SM, ang lamig, tama ba? So, pupulmonyahin ka talaga, di ba? So, kaya talagang ginalingan ko po maging driver. Sabi ko sa HR, ma'am, i-promote nyo ako kasi hindi ako bagay maging driver. Hindi, joke lang. Ako po kasi yung tipong empleyado na nagpapapromote sa sarili. Kasi gusto mo umangat eh, di ba? Tama ba? Hindi galingan mo, tama? Kasi marami nang nalaman sa corporate eh. Kasi sabi ko, ma'am, i-promote mo ako, medyo tumatagal na ako sa pagdadrive. Kasi hindi naman sa pagmamaliit dun sa mga nasa office work, yung mga ranking file, talagang nang-discriminate sila. Hindi naman lahat, pero karamihan. Pag pumapasok na kami sa office, galing kami sa field, pagpasok namin, talagang amoy araw, tama ba? Minsan amoy baktol, hindi, joke lang, di ba? Uy, grabe, nandiyan naman yung amoy araw, tatakit sila. Kaya sabi ko, walang yung mga to. Pag ako naging manager, tanggal itong mga arte na to. Tama, di ba? Mga arte, pero nagigit lang naman, tama ba? Nagsasakay rin ng tricycle, nakipagsisika ng MRT, nakikipila sa UB Express, tama. Kasi kung sino pa yung wala, sino pa yung maarte, tama. Kaya talagang sinipagan ko, sige, sabi ng HR, sige, Benjo, ano ka na, sa office ka na, wow. Pag nasa office ka na, talaga naman. Kaya pag tinatawagan ako ng mga classmate ko, mga pins, mga klase, Benjo, saan ka nag-work? Sa office. Diba? Samantalang ng driver ako pahinga. Anong trabaho, Benjo? Ay, grabe. Basta, grabe ang trabaho ko. Diba? Yun po yun. Kaya, yun. Naging rank and file. Siyempre, mataas ang ambisyon mo. Kasi sabi ng nanay mo, mag-aaral para makakuha ng magandang trabaho. Tama. At magkaroon ng magandang posisyon sa kumpanya. Tama ba? Kaya sabi ko sa HR, ma'am, baka naman, umalis na yung supervisor, ako na yung papalit. Di ba? At sabi nung HR, teka lang. Tinignan yung TO 1.5 ko, grabe. Wala naman yung TO 1.5 ko. The application, wala. Di ba? Pero meron nag-iisa, yung diploma. Di ba? Walang requirements talaga. As in, yun lang yun. Kasi, pinick up lang talaga ako ng boss ko nung nagbabasketball ako. Uy, wala kang pwedeng trabaho. Tulungan mo yung tatay mo. Hindi yan. So, pasok na ako. Pahinati agad. Tama ba? So, nakita yung diploma ko. Grabe. 2 years ka lang grad pala, Benjo. Ang yabang-yabang mo. Di ba? Grabe ako. Gusto mo ma-promote? Mag-aral ka. Tapusin mo yung degree mo. So ikaw, grabe yung pangarap, gigil na gigil babago yung buhay. Kasi yun ang sinabi ng magulang mo, mag-aral ng mabuti para makakaroon ng magandang trabaho. Mag-aaral hindi. Mag-aaral. So ginawa ko, nag-enroll ako ngayon ng another course, di ba? Kasi yung course ko, obsolete na siya. Tapos ang na-credit, PE lang. Tama? So ulit-ulit ako ng 4 years. Ang good news niyan, grabe, working student pa. So imagine, paano mo tatapusin yung 4 na taon na nagtatrabaho ka pa? Pero grabe, ang galing ko kay Unified. Tinapos ko siya ng 4 na taon at kalahati nang nagtatrabaho. Kasi alam ko, pag mga working student, tinatapos siya ng 6 years, 7 years. Tama ba? Pero ako, tinapos ko siya ng 4.5 years. Kasi ginalingan ko talaga eh. Matalinaw ba? Alam mo yung matalinaw? Yung pang nag-exam, grabe, ang linaw ng mata. Tama? Pag sa... di ba? Ayun po yung kaya ginalingan ko po talaga. Bakit? Kailangan mo ng diploma eh. Kailangan mo ng degree para ma-promote. Tama. So, tinapos ko yun, hinataw ko, grabe. Imagine, 4 na taon kalahati. Grabe, 4 na taon kalahati nag-aral. Uli. Tapos, nung natapos na ako,
syempre, yun ang pangako, mapupromote, tama? So, supervisor na nilagay dun sa position ko. Ang good news, grabe. Sa loob ng 4 na taon kalahating paghihirap, good news, dinagdagan ang sahod ko ng 3,000 pesos. Tama? Grabe, ang laki, tama? Ang laking kahihingan. Diba? Imagine that, nag-aral ka ng 4 na taon, ito kapalit, dagdag. Pero at least okay, kasi, di ba, ibang datingan pag supervisor ka sa opisina, tama? Iba ang datingan pag nakabarong ka, tama ba? Iba ang datingan pag nakabarong kang naka-jeep. Iba ang datingan pag nakabarong kang naka-tricycle, tama ba? At iba ang datingan na nakabarong ka para kayo sardina sa UB Express. At least, tama ba? Sabi nga ni Diego, at least, tama, at least. So yun po yun. Kaya, sabi ko, grabe, hindi kaya. Hindi kaya maging maganda ang buhay sa ganyang sahod o sa ganyang dagdag. Tama. So, kaya habang supervisor ko, talagang lagi ako nag-iisip ng opportunity, lagi ako nag-iisip kung ano pang idadagdag na income, hanggang gusto ko na mag-abroad, hanggang gusto ko na pumunta sa Singapore, di ba? So, imagine mo sa edad ko na yon, wala man lang naka-invite sa akin ng networking, di ba? Sa edad ko na, ganito sakalang ako na-invite after noong 2014. Imagine mo sa tanda ko na to, isa pa lang na nag-invite sa akin ng networking. Tapos sasabihin ng iba niya, wala namang invite. Ako nga, never ako na-invite eh. Di ba? Kaya, nung nakita ko si Unify, talagang grabe po talaga. Nabaliw po talaga ako. Grabe. Sabi ko, talagang wala, dito na talaga. Imagine mo, sa dati mo, inabot ako ng lahat-lahatan, inabot na ako 19 years ako nag-work sa dati yung work. Inabot ako din ng 14 years. So imagine mo yan. 14 years, kung nag-networking ka ng 14 years, baka, di ba? Baka may ari ka na rin ng isang kumpanya. Tama po ba? 14 years, 14 years. Kaya kung ikaw nasa isang networking company, nakatulad ng Unify, di ba? Aba, todo mo na. Di ba? Huwag ka na umalis. Kasi pag lumipat ka, uulit ka ulit. Di ba? Sabi ko nga sa mga kasama ko, sa mga team namin, as long na may pumapasok dyan na 1.5, as long na may pumapasok dyan na residual, 60 pesos, yung payout mo is on time, di ba? Kung ano yung pinag-usapan ng payout, pumapasok yan, tama po ba yung pinasupan mo? Tama ba? Kasi sa ibang kumpanya, alam ko, di na nagpe-payout eh. Tama ba? Babaliwin ka lang sa ibang, di ba? Babaliwin ka lang sa marketing plan. In the end, baliw na baliw ang post. Susunod yan, wala na. Tama? Nasa ibang kumpanya na naman. Diyos ko, walang mabibig pagpalipat-lipat. So, ayan. So, anyway, yung kapital. Ang liit ng kapital. Tatamaan mo, 2.7 million. Diba? Sana. 2.7 million. 15,000, 2.7 million. Diba? O, mag-isip ka ng negosyo 1 million na pwedeng kumita ng 100,000 naman. Mag-isip ko kayo, ang puhunan mo 1 million na pwedeng kumita ng 100 to 300,000 naman. Mag-isip ko kayo. Diba? Sari-sari store. Kulang ang 50,000. Pero magkano lang ang kapalit? Diba? Computer shop. Kulang ang 100,000. Pero pwede kang kumita ba ng 100,000 per month? Sa puhunan mo 100,000. Laundry shop. Diba? Million ang investment niya ng laundry shop. Kasi isang unit pa lang, diba? 1,000 na. Diba? So, kaya balik po ako sa networking. Pag bitay mo ng 15,000, wala na. Diba? Unlike sa traditional, diba? Mataas yung risk. Diba? Pag nagbitaw ka ng maliit na puhunan, maliit yung balik. Tama? Traditional.
Pag pag malaki yung binitawan mo, malaki ang balik. Ang tanong, may pagbitaw ka ba? May pangkaya ka bang malaki? Tama? May baliw sa networking. Yung risk, traditional, pag mataas yung binitawan, malaki risk. Tama ba? Lalo na ngayon, ilang company ang nagsara. Diba? Palakpakan natin si Unify. Ano pa rin, diba? Nakatayo pa rin, diba? Imagine that, sa dami nagsara ng company, diba? Tayo matatag. Bakit? Financial institution po tayo. Kaya be proud na ang negosyo mo, ganon. Kaya kami dito, pag LKECQ, kakaroon ng changes yung status ng IITF, mag-ECQ na naman. Baka mag-ECQ na naman dito kasi babalik na yung FM pass, hindi ka makakabili pag wala kang pass. Financial institution kami, di ba? IATF lang ID ang katapat, di ba? So, malaking pribilehiyo pag financial institution, yung pinapalooban mo, parang bangko, promise. So, be proud. Kaya, baliw po talaga ako, grabe. Baliw talaga ako sa network marketing at unified product and services. So, yun po, yun yung mga titingnan nyo. Pag nag-corporate, di ba? Kaya ko bang abutin yung gusto kong kitain? For example, ang age mo ngayon is 25 years old. Kung kumikita ka ng 25,000 ngayon, after 5 years from now, pwede mo bang kitain yung 50,000? After 5 years from now, pwede mo bang kitain yung 100,000? 5 years from now, pwede? Ang galing mo nun, di ba? Kakaiba ka nun. Baka pinatay mo na yung mataas ang posisyon nyo dun sa company mo, kaya ikaw yung nagpapalit. Pero, napakahirap gagawin yun. Yung 25,000, bigla kang magiging 50,000, Diyos ko. Sa isang taon, magkano lang dinadagdag? Ilang ako, yung isang company, sa isang taon, nagdadagdag ng 20% per year. Kahit bilangin mo yan, hindi abot ng 20, dodoble ang sahod mo 5 years from now. Samantalang sa Unify, pwede mo siyang tamaan. Maliwanag po ba? Yun. Kaya, mataas yung chance mo na makuha mo yung gusto mo. Kaya, baliw sa DOT, dito kasi nakita yung big picture na pwede mo maging future. Tama ba? Kagandahan mo dyan, pag nag-MLM ka, magle-leverage ka. Tama? Kasi, ito yung ginamit ng mga mayayaman. Diba? Leverage marketing. Parang sa Henry C, diba? May BDO, may China Bank, diba? May school, may SM, diba? May SMDC. So, leverage siya. Tama. So, kung sa SM, may SM na lang na 100, diba? O, 10 na lang na SM, may 1,000 empleyado sa isang SM. So, ilan yung empleyado, di ba? 10,000. 10,000 employees. Nagtatrabaho ng walang oras kay Henry C. May 80,000 hours per day sa Henry C. Tayo, meron ilan? Meron lang po tayo 24 hours per day. Kaya pag nagkaroon ng problema sa katawan, hindi papasok, walang sahod. Tama. Pag nakasakit, nag-retired na, wala nang sahod. Tama? Unlike na nag-leverage ka, di ba? Dumami, yung distributor mo under your organization, di ba? Residual income pa lang, di ba? Kasi, kagandahan kasi sa network marketing, kaya baliw ako. Yung nakakapag-branch out ka, na wala kang ginagastos. Tama ba? Kung may ginagastos ka man, pamasahin mo lang, pangkape mo lang, di ba? Pangpa-incentive mo lang, di ba? Yun ang kagandahan sa network marketing. Maliit yung overhead expenses. Sobrang liit.
same din naman eh, pag namamasukan ka, hindi lang naman yung gastos mo, tama ba? So kaya nakakabali talaga, di ba? Lusyutan, di ba? Leverage ng leverage, di ba? Si Ayala, di ba? So, bigyan mo natin yung chance na mag-leverage din tayo sa halagang 15,000 lang. Pwede kang mag-branch out over the world. Diba? Imagine yan. Yung negosyo mo nakarating ng Canada, diba? Nakarating ng Europe, nakarating sa buong Asia. Imagine that. Ang gagawin mo lang, diba? Aralin yung business. Susundan lang yung sistema. Tama. Kaya ang galing ng network marketing. So, law of leverage, ito po yung batas ng sa mga bago dyan, ito po yung batas ng pagpaparami. Ito po yung sekreto ng mga mayayaman. Walang yumaman na hindi nag-leverage. Kahit sabihin mo pa na 100,000 ang sahod mo per month, pag hindi ka na nag-work, magkaroon ng beriya ang katawan mo, wala ka ng sahod. Katulad ngayon, di ba? Ang daming binababangsiman. Ang lalaki ng sahod ng kapitan. Tanong, ngayon ba, nung nawalan sila ng trabaho, may sahod pa? Di ba? Wala. Yun po yung power ng leverage marketing. Di ba? So, ano pa? Makakatulong ka sa ibang tao. Diba? Kasi payayamanin mo yung left mo, payayamanin mo yung right mo, diba? Tutulungan mo yung nasa baba, diba? So imagine mo yan, nakakatulong ka na, yumayaman ka pa. Eh balik na balik talaga ako sa konsepto ng network marketing. Grabe. Imagine mo yan, may tinutulungan mo para kumikita ka din, diba? Yun yung nakakabaliw, diba? So, ang sarap kaya ng feeling yung yung tinuruan mo, kumikita na, di ba? Nagkasasakyan na, di ba? Yung tinuruan mo, di ba? Nabago na yung buhay. Kahit na hindi mabago yung buhay. Yung pananaw lang sa buhay, yung perspective niya lang sa buhay, na may pag-asa pa pala, grabe, malaking bagay yun, di ba? Kaya balik talaga ako sa networking, grabe. Ayan, magkakaroon ka ng time freedom. Di ba? Kasi ang sarap ng may time freedom. Tama ba? Kasi pag lumabas ka, matraffic, di mo naman lumabas. Pwede naman lumabas pag wala ng traffic. Tama? Paano kung may boss ka? Di ba? Makakalabas ka ba? Ay makakatanggi ka ba sa traffic? May iwasan mo ba yung traffic? Kasi pag na-late ka, absent ka, wala kang sahod. Tama ba? Pag gusto mag-unwind yung family mo, talagang i-schedule mo pa kasi walang time freedom. Tama. So, napakasarap na may time freedom. Sobrang sarap. Ano pa? Financial freedom. So, yun. Kaya tayo na ginagawa ang lahat ng mga bagay dito sa Unified Hataw para sa sa financial freedom. Kasi napakahirap po ng mahirap. Sobrang hirap. Ranas na ranas ko yan. Yung kakain ka, tatawagin ka, kakain na. Tapos, pagdating mo sa kapagkainan, di ba? Hati-hatiin yung isang sardinas, di ba? Isang sardinas. Tapos, 8 kayo maghahati-hati. Pero swerte pa kami pag may sardinas, di ba? Ang malupit pag walang ulam, asin, toyo, di ba? Mantika, gata ng nyog, grabe. Lalo na ngayon, yung panahon ngayon, sabi ko, naku, sigurado. Grabe, may magagata na naman ng nyog. Meron naman mag-aasin. Diba? Pero, swerte pa rin yun. Yung may gata ng nyog, may asin, may toyo, may mantika, may ilalagay mo dun sa kan para magkalasa. Swerte pa rin yun. Kasi, ang sobrang hirap, yung wala ng ulam, wala pang kanin. Bakit walang naranasan ko yun eh? Diba? Tanghalian na wala pang makakain, naghahanap pala yung nanay tatay ko saan pwede mangutang. Diba? Ang sakit kaya diba? Yung gutom na nakakalaro, tapos wala kang kakainin, diba? Kaya, grabe. Basta, sobrang hirap maging mahirap.
Pag masakit ang likod mo, pag mahirap ka, ay, wala na, hayaan na to, tama ba? Pero pag may pera ka, pamasahe ka, di ba? Punta ka sa spa, di ba? Kung gusto mo magkape ng masarap, di ba? Alam mo na yun, kung saan tayo lagi nagkakape, di ba? Pag wala kang pera, malamang, doon ka na lang, doon sa tabi, yung sa may gilid, tapos may thermos doon na may lamesa, tapos tataktak mo yung 3-in-1 na puro chemical, di ba? Di ba? Puro chemical, tapos magagalit ka kasi nagka-UTI ka. Tinira mo ba naman puro chemical? Normal talaga kung tamaan mo sa kidney, di ba? Tamaan yung magkaroon ka ng UTI, di ba? So, thankful din tayo kasi may natural coffee tayo or mangosteen coffee, di ba? So, ayun yung mga bagay na titingnan mo. Masarap ba magkaroon ng financial freedom? Masarap ang tumulong? Masarap ang magnegosyo na maliit ang risk, maliit ang puhunan, malaki yung potential income? Masarap ba yung ikaw yung boss? Di ba? So, yun yung MLM. Kaya baliw na baliw ako dyan. Shortcutin na po natin kasi may limited lang yung oras. Ano ba yung network marketing? Diba? Ano ba yung network marketing? Para sa mga bago, kailangan niyo pong maintindihan yung konsepto ng network marketing. Yung takbuhan ng network marketing. Ano ba yan? Recruit ba yan? Di ba? Ano ba yan? Invite ba yan? So, pag nag-networking ka at hindi mo alam yung meaning na to, hindi ka networker. Tama ba? Di ba? So, ito yung networking, the system of moving products from the factory to the consumer, di ba? Through an organization of user, seller, and network builder. So, pag trinowin niyo po yan, sa mga bago, kung kita ko, pag trinowin niyo po yan, ito yung factory, kita ba? Ayan. Pwede kang mag-direct selling. Ito yung consumer. Pwede kang mag-build ng network. Ito po yung network marketing. Kung gusto mong benta-benta, kaya lang, kikita ka naman. Kaya lang, pag wala kang benta, hindi ka kikita. Tama-tama. Alam, pag nag-build ka ng network, paghihirapan mo lang, 2 years to 3 years, build mo yung network, di ba? Kahit hindi ka na nagbebenta, kahit hindi ka na nagre-recruit, may income ka. Ito po yung network marketing. Pero okay lang naman kung benta-benta ka lang naman. Kaya lang, hindi mo kikitain yung promise ng company na 2.7 million per month. Maliwanag po. Ito po ang network marketing. It's a word of mouth approach of selling products directly to the consumer. Diba? So, yun yung power ng word of mouth. Kaya karamihan ng network marketing company, walang mga model, walang mga artista. Ngayon na uso na. Kasi talagang grabe ang kompetensya ngayon. Kasi grabe, boom na boom kasi ang networking ngayon, di ba? Boom na boom, kaya paanuhan talaga, pagalingan sa market, di ba? May word of mouth na, may commercial pa, talagang may advertisement pa, di ba? So, grabe, kakabali ang network marketing. So, yun po yun yung ng network marketing, meaning ng network marketing. So, kaya baliw ako sa network marketing, imagine mo yan, no? Sabi na Robert Kiyosaki, ayan, the richest people in the world look for and build networks. Build networks. Everyone else look for work. Diba? So, hindi mo naman masisisi tayo kasi yun yung nakasanayan natin. Diba? Yun yung naipamana sa atin ng mga ninuno natin. Diba? Mag-aral na mabuti, di ba? Para makakuha ng magandang trabaho. Kaya pag naiiba ka sa nakasanayan,
Diba? Naligaw ka, dito ka dumaan, ito yung mga nakasanayan, kakaiba ka. Diba? Kaya kapag nag-networking ka, diba? Uy, grabe. Parang ano ka, kakaiba sa lahat kapag nag-networking ka. Kasi hindi nila ito nakasanayan. Tama po ba? So, sabi niya, diba? Nire-recommend niya ang network marketing. Diba? Kasi ino-offer yung unique, yung benefits ng those who want more out of life. Diba? So, grabe, yung nung bago ako sa Unified, ito agad yung binigay sa akin ng libro, apply ko, Robert Kiyosaki. Kaya sabi ko, grabe, ang sarap pala dito, may nagtuturo, may nag-guide, diba? Ayan, si Bill Gates, sabi niya, it would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Tapos ikaw, pa-choosy ka pa. Diba? Nung in-invite, networking yan. Ano ba yan? Invite. Diba? Wala pong leveraging na hindi nag-recruit. Diba? Tayo, ikaw, o sino pa man, lahat na-recruit ng boss. Tama ba? So, ano gusto mo? Magpa-recruit o mang-recruit? Diba? O ayan, sabi ni Tony Blair, diba? Network marketing is a tremendous contribution to the overall prosperity of the economy. Ano sa Pilipinas, di ba? Nagsara na lahat ang networking company, mga networking company. Di ba? Nandiyan pa rin. Di ba? Grabing ambag. Di ba? Grabing ambag sa society, sa economy. Di ba? Kaya baliw ako sa networking. Di ba? Kaya ang una mo nitong tatanggalin, eto, doubt and fear. So, marami nang pahihirapan dyan. Marami na. Dyan, sa doubt and fear na yan. Diba? Meron dyan. Dahil dyan, may tumandang dalaga. Diba? Dahil dyan, naging mahirap. Diba? Dahil dyan, mayroon naging stagnant na. Diba? Dahil dyan, walang narating sa buhay. Diba? Dahil dyan, mayroong hindi graduate. Diba? Dahil dyan, may namatay. Tama. Diba? So, kaya naman nagdududa kasi takot ma-reject. Okay lang ma-reject, di ba? Kasi pag hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo, huwag mong pipilitin. Kasi lahat tayo, tandaan nyo, may nakalaang tao para sa atin. Kaya pag ayaw mo nang pilitin, ibig sabihin hindi para sa atin yan. I-ano mo na siya, i-let go mo na, di ba? Kaya try lang ng try, di ba? Huwag kang matakot mag-fail. Kasi, ay sorry, nalobat yung isa kong ano. Huwag kang matakot. Diba? Kaya, ang gawin mo lang, itry mo lang. Diba? Kasi, wala naman mawawala eh. Diba? 15,000 lang naman eh. Diba? 50,000 lang ang pinumunan mo. So, anong kinakatakot mo dito, diba? Wala, di ba? Lalo kung sanay ka sa hirap, di ba? Kaya karamihan tumatama sa network marketing, ano talaga, yung grabe yung pinagdaanan sa buhay. Kasi wala nang mawawala eh. Tama ba? Parang ano yan eh, parang ganito yan, di ba? Sa mall, marami kang makikitang jack dyan, di ba? Sa mall, di ba? Tapos makikita mo, grabe, ang ganda ng kasama, di ba? Kasi bakit? Siya yung malakas ng loob, di ba? Kasi yung maganda, gustong-gusto na magkaroon ng boyfriend, di ba? Gustong-gusto na magkaroon ng asawa, walang nagtatry, manligaw sa kanya, di ba? Kasi akala nila masungit, dahil maganda, di ba? Kaya lang merong sumubok na isa, di ba? Si Jack, di ba? Kaya yung gwapo, wala, may duda, may takot, ayan, napunta kay Jack tuloy, yung napakagandang dilag sa opisina nila. Tama? Diba? Kaya pag may nakita ang ganon, pangit yung lalaki, maganda yung babae, ang tawag doon, jackpot. Kaya si Jack. Hindi, joke lang. So, ayun po yun. Ay matakot magkamali. Kasi ang kada pagkakamali mo, doon ka na
tututo. Kapag ikaw nare-reject, doon ka nagiging matibay. Tama. Nagiging bakal na yung dibdib mo, di ba? Nai-immune na. Kaya the more rejection, the more you chance na maging successful sa ganitong negosyo. Di ba? Next. Invite. Ayaw. Next. Di ba? May gusto. May nakalaan para sa atin. Tandaan niyo po, gawa na yung network mo o natin nung pumasok dito. Di ba? Gawa na yung tao na makakasama mo. Hahanapin mo na lang. Parang ibon, di ba? Ginawa ang ibon, pero yung mga provision na kailangan niya, nandiyan na, yung mga pagkain tama. Ano gagawin lang ng ibon? Hahanapin niya yung mga pagkain na yun. So, ganun din tayo. Hahanapin natin yung para sa atin. Kapag ayaw mo ng pilitin, ayaw nga eh. Kaya nagbumukmuk ka eh. Tama. Kaya hindi ka makamove on. Kasi pinipilit mo, ayaw na nga. Diba? At hindi ka nagsusuklay. Diba? Hindi ka malagay sa sarili mo, ayaw na, move on ka na. Hindi, joke na. So, ayun po. Doubt and fear, tanggalin mo sa katawan. It's time to release your fear. It's time now. Tanggalin mo na yan. Walang mangyayari dyan. Walang mangyayari, magmukmuk. Diba? Katulad sa mga nangyari ngayon, ako, grabe. Oo, ano ba tawag dito? Nakakapanglumo tingnan yung nangyari, yung mga nabiktima. Pero, lumaban lang. Kailangan lang lumaban natin. Kumbaga, oo, apektado, pero ganun talaga ang buhay. Ganun talaga eh. Di ba? Ganun talaga eh. Tayo rin lang naman nagbaboy sa earth natin eh. Kaya nagkaganyan-ganyan eh. Di ba? So, walang ibang kundi sisisihin kundi, di ba? Tayo. Di ba? Saka hindi mo alam. Di ba? Mga nangyayari sa atin, taas lang ang nakakaalam. Tama. Kaya, wala mo nang sisiyan sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, dapat tulungan. So, ayan, yun yung tatanggalin nyo. Yung takot nyo, kailangan na i-release. Diba? Kasi, walang mangyayari pag puro yan ang pinairin natin. Takot at kaba. Promise. Dito, ito yung formula para maging successful sa ganitong negosyo. Ayan, attitude plus skills. So, parang ano lang naman yan eh, parang sa corporate. Diba? Kung sa corporate, dapat may knowledge, skills, attitude ka. Kasi pag wala, mararanasan mo yung naranasan ko maging pahinante. Hindi. So, yun po yung combination. Kaya dito, dapat ang attitude mo may good learning and listening attitude. Kaya, di ba, formula siya. Pag nawala yung isa, hindi na balance eh. Tama ba? Walang equals. Pag nawala yung isa, kaya aanin mo yung skills pag wala kang tamang attitude. Tama. Kung dito, GLA, kung sa corporate, KSA, di ba? Kaya nga, di ba, sa corporate, pag gusto mong madagdagan yung sweldo mo, aral ka. Tama? Kung gusto mong madagdagan yung sahod mo ulit, seminar ka. Di ba? Tama? Same dito. Kung gusto mong kumita ng malaki, sundin mo to. Good learning, listening attitude. Walang bayan. Sa corporate, pag gusto mo nang itaas yung kaalaman mo, kailangan mo mag-aral uli. Diba? Kaya may masteral, may doctoral, o mag-enroll, diba? Sa iba-ibang school, diba? Tulad sa AIM, diba? Sa Asian Institute of Management. So,
So, nandun po nag-aaral yung mga top caliber ng mga company. Di ba? So, dito, ito lang yung aralin mo. Di ba? Kailangan ka lang may good learning, listening attitude lang. Pwede kang kumita ng mga kinikita sa mga pwede kang mong kitain yung mga kinikita nila. Pero saan sila nag-aaral? Ang lupit, di ba? So dito, ito lang, good learning, listening. So humble down ka lang muna. Sunod ka lang muna doon sa nag-invite sa'yo o sino yung nag-mentor sa'yo. Na ano mawawala eh, tama ba? Kasi, lalo na ang hirap talaga na sa loob ng 5 taon ng pag-network ko, grabe. Ano talaga, lalo na pag nagkakaresulta na, tumataas na yung tawag dito, pride. Nagkakaroon ng pride na. Diba? So, lalo na dito, pag ito, yung pride, hindi mo talaga tinanggal sa katawan mo. May mga advantage pag may pride, pero sa simula, dapat wala munang pride. Sunod ka lang muna. Wala nang mawawala. Kasi wala naman tuturong mali. Tama ba? Pag tinuruan ka ng mali ka na, wala kang income. Tama po ba? So, tandaan nyo, lalo pag nagkaresulta kayo, huwag nyo ilalagay yung resulta sa ulo. Kasi iba lumalaki ang ulo. Saka dito, ang attitude mo rito, please lang, huwag kang pa-baby, di ba? Ang iba kasi pa-baby, di ba? Tandaan nyo, huwag kayong masanay ng support. Shoot tayo eh, di ba? Di ba? Kasi pag nasanay ka ng pa-baby ka dyan, hingi ng support. Pag hindi ka na binigyan ng support, ang sama nila. Di ba? Tandaan niyo po, negosyo niyo to, ikaw ang magtatrabaho. Di ba? Napansin ko lang, grabe talaga, napansin ko lang kung sino pa yung sinusupport, sino pa yung, di ba, binigyan dyan ng wala nang binayaran, di ba? Lahat binigyan na sa kanila, pero grabe, sila pa rin yung may nasasabi. Kaya guys, sa mga bago, nako, hindi pa pipi. Tirahin nyo, negosyo nyo to. Tandaan nyo, pag nasanay kasi kayo doon, base sa observations ko, sa mga nag-network, di ba, huwag demanding. Kaya very, ako proud sa Team Bandirigma, grabe. Sabihin nyo, ito yung support. Hindi namin kailangan yun, di ba? Ito yung hindi, bigay ito. Kailangan ko sa event. Hindi namin kailangan kasi kaya namin to. Masarap kasi kunin yung success na ikaw gumawa. Masarap kasi kunin yung success na wala kang na-permisyong tao. Di ba? Kaya, very proud ako sa Mandirigma. Grabe. Kaya, dapat ganun kayo. Kasi business mo yan eh. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang nakataya. Tama. Kaya, grabe. Palakpakan na natin si Unified Product Services. Kaya tingnan mo rito sa Mindanao. Wala sila tira lang sila ng tira. Diba? Kaya bumabahan ng pain. Dahil lalaki ng income. Tama ba? Focus ka. Kung ano yung gusto mo sa buhay. Focus ka sa negosyo mo. Kasi once na nag-entertain ka ng negativity, maapektuhan ka, promise. Ano sa balita, pag in-entertain mo, maapektuhan ka. Pero kung narinig, iba kasi in-entertain mo, na narinig mo lang, tama. Kaya pag negative, huwag mo nang entertain. Kasi may maapektuhan ka talaga, promise. So kaya, dapat may tamang attitude. Kasi, dito kasi tamang attitude lang, tama. Hindi naman sinabing bobo ka, di ba? Marunong ka lang umintindi, marunong kang sumunod, di ba? Kaya ako doon, nung supervisor ako, parang gusto ko yung tao na hindi ganun katalinuhan, hindi ganun kahenyo.
Pero may ugali siya na na marunong sumunod, humble, di ba? Mapagkakatiwalaan, doon ako maangat. Kaya any career, any career na papasukin mo, ito talaga. Kaya 100% yan pag kinumpute mo, di ba? Kaya attitude talaga. Attitude. Kalaban mo rito, sarili mo. Kalaban mo rito, emosyon mo. Pag bumigay ang emosyon mo dito, talagang talo ka. Talo ka. Kaya lagi sinasabi rito, di ba, Batman ka. Batman ka. You need to master your emotion. Kaya sa akin, nandyan, nawala na, okay mo yung problema. Parang okay. Parang, wala, basta na-master na yung emotion ko. Pag ganito sa'yo, nawala, ba't yun nawala? Okay lang yan. Diba? Master your emotion talaga, promise. Emotion ang kalaban mo dito. Yun ang gigiba sa'yo, promise. Yun ang gigiba. So, good learning, listening attitude, yun lang. Yes, apply lang. Ano ba? Ito ba? Oh, yes, apply. Yes, apply. Diba? Mawawala eh. Diba? Ayan nga, huwag kang acne. Alam ko na yan. Diba? Alam mo na nga. Pero hindi mo alam gawin. Yun eh. Apply! Training na naman. DOT na naman. Usap na naman. Ilang beses ko na inatinan yan. Tanong, may resulta ka na ba? Yun eh, di ba? Marunong ka na ba ibagsak yung DOT na yan? Kaya mo na ibagsak yung usap na yan? Kaya mo bang ituro yung technical na yan? Kaya mo na bang ituro yung mga special training na yan? Di ba? Diba? Kung sino pa kasi yung mga, sabi nga, di ba? Sino pa yung mga wala? Sino pa yung sinasabing, alam ko na yan. Pero sino pa yung mayayaman? Di ba? Sino lagi, walang katapusang learn. The learn and grow, yung mga mayayaman, tama? So, ang kagandaan nga rito, di ba? 2 years, 3 years mo lang aralin. Wala man masteral dito eh. Wala man doctoral dito eh. Kung meron, nag-quit ka. Di ba? Lumahis na tayo, may doctoral years. Ito ulo mag-aral ng doctoral, di ba? Masteral nga lang eh, di ba? So, kang-acne. Ikaw ba yan? Ay, hindi. Yung katabi mo. Kasi maraming dyan, kahit ako nun eh, ayoko na, alam ko na yan eh. Kaya lang, pag nasa field ka na, di ba, may mga downline ka na, hindi ko pala talaga alam. Tama-tama. Sayang yung mga oras na dapat nasa learning, tapos na yung learning stage mo. Kasi napakahalaga ng oras eh, tama ba? Kaya kung sinabi ng apply mo, attend ka, 5 times. Dapat ikaw yung attack na tapusin mo yun. Di ba? Online na nga eh. Di ka na pupunta sa office, tinatamad ka pa. At ang malupit niya, umattend ka, di ba, tulog ka pa. Di ba? Saka nakakita na negosyo yung pinag-uusapan, nakahiga ka sa kama. Tama? Di ba? Saka nakakita na negosyo yung pinag-uusapan, di ba? Tulog. Di ba? Tulog. Ang dami ko nakikita sa training, sa Zoom meeting. Tulog. Diba? Negosyo po ito. Kaya, sasabihin mo, ako hindi kumikita. Ipag-training pa nga lang eh. Diba? Nakahilata ka. Diba? Negosyo to. Diba? Hindi ka nangaatin ng seminar. Hindi ka nangapipila sa MRT para makapunta sa questionnaire para magkaroon ng training. Napaka-komportable na. Ang gagawin mo na lang, iayos suot mo, iayos yung background mo, yun lang. Tapos makikinig ka, upo ka, di ba? Kakalak pa, di ba? Napakadali na, wala ka ng gastos, di ba? Pwede ka na kumain anytime, hindi ka na magugutom sa opisina, kakatin ng training, online na lang, hindi mo pagawa, di ba? Grabe na yan. Tapos hahanapan mo si apply ng income. Yun po yun.
Kami nga hindi lang 5,000, ay 5 times, 1,000 times na. Grabe. Ayan. Pride, ayan o. Ego. But humble. Lalo na yung nagkakaroon ka na, humble down. Kasi, mas maganda pa rin tingnan na maganda ang ugali mo. Isa na sa may resulta ka. Tama-tama. Ayan. Believe. 100% believe. So, maniwala ka una sa sarili mo. Diba? Maniwala ka sa company. Maniwala ka sa taas. Maniwala ka 100% sa apply mo. Diba? 100% paniwalaan mo yung mga nabanggit ko. Kasi pag may konting duda ka sa ginagawa mo, alanganin ang galaw mo niyan. Tama-tama. Alanganin ang galaw kapag may duda. Dapat 100% talaga. Baliw pa talaga. 100%. Naniniwala ka talaga magtatagumpay ka. Diba? Kasi ano yan may kasabihan yan. Pag alam mo magsasucceed ka sa buhay, the universe can rearrange itself to make it happen. Tama-tama. Kaya dapat, sa umpisa pa lang, naniniwala ka ng kaya mo. Sa umpisa pa lang, naniniwala ka na magtatagumpay ka o magiging successful ka, magsasucceed ka. Kasi, makapangyarihan yung paniniwala. Diba? Kaysa sa katotohanan. Kasi kung ano yung pinaniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Tama-tama. 100% company, kung alam nyo lang kano kayo kaporsigido yung presidente natin, diba? Yung mga reklamo nyo, ginagawa ng solusyonan niya, yung mga pagkukulang, ginagawa ng paraan niya para alimbawa services, maging mabilis yung system natin, grabe. So lahat binibili, ginagastusan, guys, hindi nyo lang kasi alam. Hindi nyo lang alam. Grabe, sakripisyo, dedication, para at least hindi ganun ka-perfect, pero yung standard andyan, kasi wala namang perfectong company. Tandaan nyo, sa dami mong linipatang company, walang perfectong company. Ang tingnan mo lagi, yung advantage, kung ano mayroon ngayon, yung company. Huwag kang mag-focus dun sa huwag tayo mag-focus dun sa kahinaan ng company. Mag-focus tayo dun sa kung ano mayroon si company na makakatulong para makuha yung pangarap mo. Kasi pag nag-focus ka talaga sa negative, ini-entertain mo, promise. Baka ngayon, bukas, isang linggo, isang buwan, hindi ka na namin makita. Promise. Kaya, maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka kay God, maniwala ka sa kapwa. Na magtatagumpayan mo kung ano man gusto mo mangyari dito sa Unified Product Services. So, commitment. Commitment, ano yan? Time and effort. Diba? Talagang kung gusto kang may marating sa buhay, eto talaga, kasama sa ingredient. Commitment talaga. Parang ako, grabe, pahinahati pa lang ako. Grabe na yung commitment ko. Kahit pumunta ka doon sa HR namin, doon sa Onesimus, mabibilang mo sa daliri yung absent ko. Mabibilang mo sa daliri yung late ko. Pero yung mga yon, grabe ang dahilan na nun. Di ba? Grabe na yung dahilan nun.
Grabe na yung reason nun, baka baha na yun, di ba? Baka grabe na yung bagyo nun, di ba? Baka nasira yung MRT nun, di ba? Baka nasiraan yung sinakayang UB Express nun. So, imagine mo pahinante pa lang, grabe na yung commitment. Para sa magkanong halaga. Hindi ikaw, ako yun Para sa magkanong halaga. Minimum. Pero pagdating sa business natin, grabe. Whatever. I try my best, di ba? Di ba? Patry-try lang. Di ba? Dapat yung commitment mo, patay kung patay. Katulad yan sa ginagawa mo ngayon. Di ba? Kasi, imagine mo, sa halagang kano ba minimum nun? 400 plus pala ata ang minimum. Imagine, grabe yung commitment. Travel 3 hours, umaabot ng 4 hours balikan, ipagsiksikan sa MRT, di ba? Pumila lang yung Express, 2 oras, 1 oras, para sa magganong halaga. Dito guys, kay Unified, hindi 400 plus. Booking lang ng ticket yan, just 4 minutes lang, di ba? Malaki ang gusto, mas malaking commitment. Di ba? Kung gusto mo, ganito lang, 1,000 a day. Di ba? Ito lang yung commitment mo. Pero pag milyon, ang gusto mo, 100,000 yan, ganyan yung commitment mo. Tama-tama. Kaya kinikwento ko sa'yo, commitment ko, 400 plus lang, grabe yung commitment ko. Dapat kasi may pagmamahal ka sa ginagawa mo. Di ba? Negosyo mo to dapat may malasakit ka lalo sa ginagawa mo. Kasi commitment, sacrifice, challenges. Grabe ang pagdadaanan. Kaya yung commitment mo talaga, patay. Patay. Kahit naman sa trabaho di ba? Patay kung patay din di ba? Hindi makipagsiksikan ka lang sa MRT, hindi mo alam, baka mahulog ka dyan di ba? Sumabit ka lang sa jeep, sa bus, napakalaking commitment yan. Napakalaking sacrifice yan, di ba? Pero tanong, magkano ang kapalit? Pero dito, pag nag-commit ka, tandaan niyo po, hindi kayo magkukumit sa amin, hindi ka magkukumit sa company, hindi ka magkukumit kay upline. Saan ka po magkukumit? Sa pangarap mo. Kukumit ka sa sarili mo. Kasi negosyo mo to. Diba? Meron kasi mga tao na gusto ito yung tamaan. Pero yung commitment, eto lang. Diba? Tandaan nyo ba, pag malaki ang gusto, malaki kapalit na trabaho. Malaki kapalit na commitment. Diba? Kagandahan lang sa network marketing, diba? Isang hirapan lang. Isang paghihirap lang. As long na tama yung attitude mo, as long na tama yung character mo, tuloy-tuloy, di ba? Tuloy-tuloy ang network mo. Kasi once na yung resulta mo, nilagay mo sa utak mo, diba? Hihilangin ka pababa kung sino man ang naglikha sa iyo. Diba? So, be humble. Ulitin ko, be humble. Diba? Kaya minsan, nakikita akong post, ano ba to? Nag-DOT ba to? Professional ba to? Diba? Professional naman, pag ganito ang post. Diba? Tandaan nyo, sa posting pa lang, makikita na kung ano yung character mo. Diba? Posting pa lang, kita na yung emotion mo. Kita na yung attitude mo. Kaya minsan, tao lang din nakakapag-post na, pero lilimitahan. Kung hindi nga limitahan, ano mo talaga, eliminate mo na. Kasi nakatingin yung mga downline mo. Tama-tama. Kasi ikaw yung sinusundan, lalo kung upline ka, ito kayo iniidolo,
Alam mo, kaya nga, hindi ako sasama sa ganong tao, promise. Di ba? Kasi, dapat yung sinusundan mo, di ba? Tama yung attitude, tama yung pagkatao, tama yung karakter, di ba? At higit sa lahat, may puso. Commitment. Katapat ay sakripisyo, time and effort, at mga challenges sa buhay. So, yun na po. So, kaya ang commitment, hindi lang I try my best, hindi lang I'll do my best, hindi lang I'll do whatever it takes. Diba? Ay, yun na pala yun. Dapat ang commitment nyo natin, I'll do whatever it takes. Ika nga, patay. Kung patay. Diba? Parang ganito lang yan. Ilublog ka sa tubig. Lalakasan ko, lalaban ka. Magpipumiglas ka. Yes. Bakit? Pag buhay na kataya, lalabas ang galing mo. Diba? Lalabas yung talent mo. Lalabas yung lakas ng loob mo. Pag buhay ang kataya. Kaya lang sinasabi, huwag kayong pa-baby. Huwag kayong nangingi sa support sa upline. Kasi negosyo mo yan. Bonus na lang nagbigay si upline. Diba? Bonus na lang pinakotse ka ni upline. Pero huwag naman lahat kunin mo na kay upline. Diba? Kaya talagang bilib ako sa mandirigma. Talagang, kasi pag naging successful kami, kumampas kami, grabe. Pag nagsalita kami, grabe. Kasi kami ang gumawa. Tama. Diba? Kaya grabe. Huwag kang pa-baby. Huwag kang hingi ng support. Tama. Kasi pag iyan nakasanayan mo at hindi ka pinagbigyan, patay ang emosyon mo. Diba? Doon ka na mag-iisip. Pangit ng company. Diba? Sama na ugali, upline. Tandaan niyo po sa negosyo, any business, dapat Batman ka. Batman ka. So, whatever it takes talaga. So, po yun yung commitment. Discouragement. Normal. Bata pa tayo, nag-discourage na tayo. Diba? Parang ako, yung bata ako, grabe ng discouragement ko. Imagine, di ba? Deserve ko, mag-26, di ba? Kaya lang, mahirap ang tatay ko. So, alam mo, pilitin ko dati dapat is 26. Di ba? Eh, mahirap kami. Kape, tinutong na bigas. Di ba? Yung bigas, tututungin sa kawali. Tapos lalagyan ng tubig, lalagyan ng asukal. Maswerte pag may asukal. Lalagay sa tupon, dededein. Di ba? Discouragement. Bata pa pala ako, grabe ng discouragement. Di ba? Tapos, yung gusto mo, wala, hindi nila mabigay. Bakit? Mahirap eh. Kaya napakahirap maging mahirap. Sobrang hirap. Di ba? Ang kwento pa nga eh. Di ba, mga bata, lalaro tayo sa labas, di ba? Pagkatok mo, diba? Nandiyan na yung mami mo o nanay mo. Anak, hanggang ngayon ka lang, ano ba? Bakit na, diba? O pagpasok mo, kumain ka na dyan. Mamili ka. Pag ganun mo, isang tuyo. Kala ko ba, may pagpipilian. Mamili ka kung kakain ka o hindi. Diba? Happy discouragement. Sabi na, mama ko, ipaborito mong leche plan. Pagkatapos mo kumain, nasa rep. Wow, ang sarap, leche plan. Thank you, ma. Naisip ko, wala naman kaming rep. Teka lang, ma, wala naman tayong rep, ha? Di walang leche plan, wala palang rep, eh. Tama ba? So, daming discouragement.
Di ba? Ara ka ng jeep, di kainin to, discouragement. Di ba? Di gusto kang bilhin, di mo na bilhin. Pero in-invite, di ba? Hindi sumama. Discouragement. Habang naglalakad ka, sigawan ka, networking, invite. Di ba? Pero yung nangasar, yung nambubuli, wala namang pera. Imagine that, naalala ko tuloy, nung bago ako sa Maynila, siyempre Bicol, medyo matigas minsan ang dila, minsan malambot, di ba? So, ang tawag sa akin doon sa school, Bisaya. Bisaya ka, ano ayan, Bisaya, ganyan. Ay, na-realize mo ngayon, grabe pala sila mambuli. Kasi squatter lang naman nakatira, tama-tama. Diba? Ang lalakas dito mambuli ng mga to. Nasa squatter lang naman pala, para sila naman pala kami ng buhay. Diba? So, discouragement. Diba? Sabi ko, na kayo mag-aral, grabe, lagi kong binubuli sa school. Diba? Pag nag-recite ka, magbasa ka, tapos tulong mo, Bisaya ba? Pagtatawanan ka, grabe. Kaya lang, kailangan mo lumaban. Pero siyempre, tao biglang, na kaya ako pumasok kasi lagi ako inaasar. Diba? Discouragement. Kaya lang, gusto ko makatapos eh. Pasok na ako, hanggang natuwid yung Tagalog ko, tama ba? So, lahat naman ng bahagay, matututunan, tama ba? Lahat ng hindi mo alam, pag pinag-aralan mo, malalaman mo na, kung mamamaster mo na, tama ba? Kasi, sabi nga, kung gusto mo mamaster ang isang bagay, ulit-ulitin mo lang. Kasi repetition is the mother of all learning. Tama. Kaya i-apply mo to, discouragement, W3. Diba? Some will join, some won't join. Diba? So what next? Diba? Recruit. Sabi nga lagi ni Pres, medyo ano ka ba? Wala namang ibang sagot. O wala naman ibang solusyon dyan. Sa lahat ng problema mo ngayon. Di ba? Laging sabi sa akin, Pres, dati. Ano yung Pres? Recruit. Di ba? Recruit lang. Gusto mo bayaran ng utang? Recruit. Gusto mo magkakotse? Mag-recruit. Di ba? Gusto mo magkabahay? Mag-recruit. Kasi yung negosyo mo, benjo. Di ba? Tama, no? Di ba? Pag ayaw next, umupilitin. Di ba? Kasi, pag marami kang in-invite, marami kang inopera ng business, mas malaki ang chance. Kaya lang, 3 beses ka palang na-reject, umayaw ka na. Diba, nagmukmuk ka na. Alam yung kaibigan ko to, lahat na, utang sa akin, dami utang sa akin, lahat sinasama ko, gusto niya dito. Pero dito sa Unified, di niya ako sinama. Ang tsakit. Tsakit talaga. Parang gusto niya pakamatay. Imagine mo, pakamatay ka na, i-invite lang. Diba? So, ano mo lang, i-overcome mo lang. Diba? Acceptance lang katapat dyan. Tama. So, tumatagal na tayo. Excited lang. Be excited. Diba? Kasi, gawin mo tong masaya habang ginagawa. Along the way, enjoy mo lang yung habang ginagawa yung business. Diba? Kasi, pag nakasimalmal ka, diba? Parang dati kami dun sa office, pag ang downline, lupay-pay, diba? So, ikaw, sobrang mong excited mo, tapos yung downline mo, puro lupay-pay, na ganun lahat, karate, sabi talaga upline. Yayaman ba talaga tayo dito? Di ba? So, di ba? Pag may client ka, gano'n ang itsura mo, tanong, sasama hindi. Di ba? Kaya minsan, please lang, huwag ka magpakita. Pag meron akong client, na ganyan ang itsura mo. Di ba? So, be excited. Diba? Kaya isang downline ko, di ba? Ang isang, client, grabe talaga, grabe! Excited. Grabe. Bakit? Wala, na-Indian ako. Imagine mo na-Indian, excited pa.
Diba? Bakit? Alam niya kasi meron pa rin may invite eh. Diba? Kahit walang pay-in, nakatawa pa rin. Excited, grabe na lahat. Pag nakakap sa akin, iba na yung braso ko, grabe eh. O ano, grabe, grabe ang pay-in, diba? Wala nga apply eh. Diba? Kaya lang, pag ganun yung, ano mo, pag ganun yung energy mo, makaka-attract ka. Diba? Makaka-attract ka ng grasya. Tama-tama. Kaya nga, di ba, pag nakasimalmal ka, mabigat ang pakiramdam mo. So, yung energy, pag mabigat ang pakiramdam mo, yung grasya, lalayo sa iyo. Tama? Ay, smile. Kapag pabata pa, pag lagi naka-smile. Tama? Laging excited. Laging gigil. Laging baliw, di ba? Yun lang naman eh. Di ba? Kasi pag lagi kang nakasingang, tatanda ka kaagad, di ba? Magkakaroon ka agad ng mga guhit dyan, di ba? Ang sarap yan ng walang mga ganun-ganyan, di ba? Excited lang ka Unified, lagi lang excited. Bakit ka excited? Kasi may nag-aantay na malaking resulta. Kasi pag nakita mo kasi yung big picture, maging excited ka. Kaya lang, kung hindi ka umati ng mga trainings, puro ka sa katawan, tapos nalulobat ka pa, makikitaan ka. Lalabas sa aura mo ba na mabigat? Tama? Kaya lang, pag nakikita mo yung gusto mo, yung magiging resulta mo, pag hinakaw mo to, makikita mo yung future na nag-aantay sa'yo, excited ka lagi. Parang yung gusto ko magka-kotse. Pag nakikita ko kotse, grabe, excited talaga. Wow, makita ko naman. Gusto ko talaga. Talaga yung gusto ko. Diba? So, ganun din. Sa future, lagi mo dapat tinitingnan para lagi ka excited. Pag nakabahay ka ng ganito, ang sarap. Pag nagkaroon ka ng sakyan ng ganito, pag nagkaroon ka ng savings ng ganito, pag nagkaroon ka ng business na ganito, grabe, ang sarap. Pakiramdam. Ganun lang lagi mo isipin. Ganun lang. Yung future lang. Yung nabivision mo, pag ikaw nalolobat, nawawala na lumababa yung moral, isipin mo lang yung future na mararating mo. Maging excited ka ulit. Promise. Isipin mo lang nung nag-pay-in ka, nung bago ka. Di ba? Nung bago ka, excited ka. Di ba? Hindi ka pinag-invite, nag-invite ka. Di ba? Hindi ka pinag-flyers, nag-flyers ka. Hindi ka pinapag-post muna, nag-post ka. Di ba? Grabe exciting level mo eh. So, dapat isipin mo kung paano ka nag-pay-in. Yung una kang nag-pay-in para lagi excited. Maliwanag po ba? So, yun lang po kasi meron may susunod siguro dito na Zoom na malaking event. Mega season ng EXM, di ba? So, focus. Yan, focus. Parang lang yan, karera ng kabayo. Yung kabayo. Kaya nilalagyan ng dito, harang dito. Diba? Para wala siyang nakikitang iba. Tama-tama. Focus ka saan? Sa pangarap mo. Focus ka sa gusto mo sa buhay. Focus ka sa negosyo mo. Huwag kang mag-entertain. Promise. Ng mga negative sa labas. Mawawala ka sa direction, promise. Mawawala ka sa direksyon. Ulitin ko, mawawala ka sa direksyon. Pag hindi mo tinakpan yung mga mata mo, yung pandinig mo sa mga negatibong bagay na nangyayari sa paligid mo. Focus ka lang. Saan ka? Company. One company. Walang palipat-lipat. Walang tumamang dalawang networking company. Pwede ba top earner ka doon, top earner ka pa dito? Ang lapit mo naman, dalawa nga lang, hindi mo pa makita. Tama-tama. Tiwala ka sa sistema, focus ka sa sistema. Marketing plan, focus. Diba? Focus lang po. So, yun po, nagsumisignal na. Grabe. Sana po may natutunan.
Talagang hindi po ako sanay talaga mag-BOT. Ang BOT ko kasi 3 oras, 4 na oras. So, ayan po, sana may natutunan. Maraming salamat po sa mga viewers natin dyan, yung mga umaten hanggang matapos. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat, lalo sa mga nangyayari ngayon. Pagpalain po tayo. With that po, good morning. Pagpalain po tayo lahat. Maraming salamat po, Benjo Ortana, para sa Senado. Joke lang. So, ayan.